Kapag nabago na ang kanilang frequency, makikita ng mga tao ang bawat anyo ng nilalang na umiiral sa parehong antas ng pag-iral. Kabilang na ang mga lahi ng alien na dumukot kay Alec. Matapos ipaliwanag ang lahat ng ito, dinala ni Zena si Alec sa isang silid na may espesyal na upuan na nilagyan ng wraparound headdress. May ilan pang mga alien na naroroon na nagpapatakbo ng mga komplikadong makinarya. Tinukoy ni Zena ang mga alien na ito bilang mga technician. Alam ni Alec na dapat siyang umupo sa upuan at higpitan ang headdress sa paligid ng kanyang ulo. Ito ang una at tanging pagkakataon na nakaramdam siya ng takot at sandali lamang ito. Kalaunan ay nalaman niya na ang mga isinagawa nila sa kanya ay mga compatibility test. Ang mga pagsusuring ito ay kinakailangan para makapasok siya sa tinatawag na breeding program sa planetang Haven. Sa madaling salita, sinuri si Alec para sa resistensya sa iba't ibang mga virus at upang makita rin kung may anumang mga virus na nasa loob ng kanyang organismo. Hindi nila ibinahagi sa kanya ang mga resulta, ngunit dahil pinayagan nila siyang bumaba sa Haven, tiyak na nakapasa siya sa mga ito. Sinimulan ng kanilang mga technician ang pamamaraan at inilagay ang headdress. Mahigpit itong nakalagay sa paligid ng ulo at nakaharap ng husto sa itaas ng aking mga tainga. Pagkatapos ay ipinakita nila sa akin ang iba't ibang kumikislap na mga larawan. Wala akong maalala kung tungkol saan ang mga ito o kung ang mga ito ay nakaproject sa isang screen o direktang inilagay sa aking ulo. Gaano katagal ito naganap? Hindi ko alam. Hindi ako sigurado kung kumuha sila ng sample ng dugo. Ngunit inilagay nila ang isa sa aking mga daliri sa isang parang tubo ng ilang sandali habang ipinapakita ang mga larawan. May isang malungkot na dahilan kung bakit ang mga alien na ito ay labis na nag-aalala tungkol sa mga virus at sa kanilang resistensya sa mga ito. Ang mga tao ay hindi kailanman naging tanging matatalinong uri sa planetang daigdig. Matagal bago pa man sila lumitaw sa kanilang modernong anyo, isang lahi ng mga alien visitor na kilala ng ilan bilang Grace ang nanirahan sa planeta. Sa halos buong kasaysayan ng tao, mas gusto nilang mamuhay sa dilim. Ngunit mula noong second half ng ika-20 siglo, sila ay nasangkot sa isang paksyon ng kartel ng industriya ng militar ng daigdig dahil mayroon silang iisang adyenda. Ang adyendang ito ay kinabibilangan ng pagpapakilala ng isang bagong lahi ng mga tao sa planeta. At tulad ng pagkaubos ng mga Neanderthal, nang lumitaw ang mga Homo sapiens, ang lahi ng tao ay malamang na maglalaho kapag ang bagong uri ng mga tao na ito ay pinakawalan. Simple lang ang plano. Ang mga Gray, kasama ang mga siyentipikong militar ng tao, ay palihim na nagtatayo ng isang bagong lahi na may resistensya sa isang partikular na nakamamatay na virus. Pagkatapos iiwan nilang malaya ang nakamamatay na virus na iyon sa pangkalahatang populasyon. Ang mga Haven Elder ay nagsasagawa na ng mga paunang pagsubok sa planetang daigdig upang makita kung paano gumagana ang mga virus na ito. Sa kaso ni Alec, ayaw din nilang makapasok siya sa kanilang planeta na may dalang nakatagong virus. Pagkatapos ng pagsubok, dinala si Alex sa parehong transparent na machine kung saan niya unang nakuha ang kanyang blue-gray suit. Ngunit sa pagkakataong ito, paglabas niya sa machine ay ginintuan na ang kanyang suit. Bukod sa kulay, eksaktong kamukha ito ng nauna, makinis at makintab na parang Teflon at perpektong akma sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung ano ang aasahan mula sa planetang Haven, kaya bago lumapag ay tinanong niya sina Zena at iba pang mga tripulante. Ayon kay Zena, ang Haven ay hindi gaanong naiiba sa daigdig. Mas maliit lang ito. Bukod doon, ang mga halaman ay halos magkapareho at populated din ito na may napakaliit na lugar sa disyerto. Ang problema ay, ang kanilang araw ay nauuwi na sa katapusan ng buhay nito. Ang mga paggalaw nito ay magiging marahas at hindi mahuhulaan sa malapit na hinaharap. Nakalaunan ay magwawakas ang kakayahan ng kanilang planeta na sumuporta ng mga biological na anyo ng buhay. Ang isang mas malaking problema nila ay kung sila ay magtatatag sa anumang planeta na mas malaki kaysa sa Haven, kailangan nilang masanay sa gravity. Ang Haven ay isang maliit na globo. Ang gravity nito ay wala pang kalahati sa gravity ng daigdig
at ang presyo ng atmosfera nito ay mas mababa rin. Ang mga ninuno ni Xena ay hindi nagmula sa Haven. Lumipat sila roon nung may sakuna na nangyari sa kabilang planeta nila. Ayon kay Xena, ito ay napakaraming taon na ang nakalilipas kaya't ang mga tala ng naturang migrasyon ay matagal nang nawala sa kanila. Simula nung nalaman nila ang maikling buhay ng kanilang araw, nagsimula silang maghanap ng ibang mga lugar na mapaglilipatan. Sa solar system, ang mga planeta tulad ng Mars o maging ang kasalukuyang buwan ng daigdig ay naging kaakit-akit sa kanila dahil sa laki ng mga ito. Ngunit ang daigdig ay may malinaw na bentahe sa mga maunlad nitong flora at fauna at isang mas matatag na atmosphere. Ang pinakamatapang na ninuno ni Xena ay nagsikap na tiisin ang atmosfera at gravity ng daigdig upang makatulong sila sa pagtatatag ng matalinong buhay sa ating planeta upang sa isang punto sa hinaharap, maaari silang magsama-sama sa mismong planetang iyon. Nang papalapit ang spaceship sa Haven, nakita ni Alec na ito ang junior partner sa isang twin planetary system. Ang Haven ay tila isang maliit na planeta na umiikot sa isang mas malaking planeta. Nasasabik siyang makita ang planeta ng malapitan. Ang Haven ay mukhang isang maliit na planeta na umiikot sa isang mas malaking planeta. Marahil ay katulad ng ating daigdig at ng buwan nito, ngunit ang mga tungkulin ay nabaligtad. Ang Haven ay tila may tubig at ilang ulap, habang ang mas malaking globo ay halos kapareho ng ating sariling buwan, tuyo at tigang. Ang tanging tunay na pagkakaiba ay tila sa Haven ay mayroong nangingibabaw na asul na tila maitim na dagat at reddish-brown na lupain. Sa halip na ang mga asul at green-brown na kulay na may halong masaganang cloud cover tulad ng sa daigdig. Nang bumaba sila sa atmosphere ng Haven, itinuro ni Xena ang isang maliit na itim na spot na lumalaki at sinabi kay Alec na iyon ang kanyang bayan, ang Nepalesa. Tungkol sa organisasyong pampulitika ng Haven, para kay Alec ay parang mas simple at mas mahusay na pamamaraan kaysa sa kung ano ang meron sa Earth. Walang mga individual na bansa tulad ng sa Earth, kaya ang gobyerno ang namamahala sa buong planeta. Mayroong 3 pangunahing distrito at bawat isa ay naghahalal ng 3 mamamayan upang kumatawan sa kanila sa isang mataas na konseho. Ang 9 na High Counselor na ito ay binigyang kapangyarihan na gumawa ng lahat ng mahahalagang desisyon tungkol sa kapakanan ng planeta. Isang bagong counselor ang inihahalal bawat 2 taon na mas maikli kaysa sa mga tao ng Earth. Kaugnay nito, ang pinakamatandang miyembro ng konseho ay bumababa sa pwesto at naging pangkalahatang tagapangasiwa. Sa ganitong paraan, mayroong bagong miyembro ng konseho bawat 2 taon na nagdadala ng patuloy na daloy ng mga bagong ideya. Walang miyembro ang maaaring umupo muli kapag siya ay bumaba na, kaya mayroong katatagan at ang mga bagong ideya ay patuloy na lumalabas. Ipinaliwanag ni Xena na ang sistemang ito ay gumana ng maayos. Napakahusay na kinopya ng bawat lungsod ang eksaktong parehong sistema. Sa ibabaw ng planeta, naunawaan ni Alec kung bakit itinampok ni Xena ang mahusay na paggana ng konseho. Ang unang pinakakapansin-pansing bagay tungkol sa lungsod ay ang kalinisan at kaayusan nito. Ang pangalawa, ang lawak nito. Kahit mula sa itaas, hindi ko maaninag ang mga hangganan. Maaaring may mas malalaking lungsod sa mundo, ngunit kung saan ako nanggaling, ang lugar na ito ay may tuturing na malaki, napakalaki. Ito ay nakaunat sa magkabilang direksyon, sinusundan ng baybayin na hindi ko nakikita. Tila mayroon lamang isang manipis na piraso ng lupa na hindi baybayin o disyerto, at ang lungsod ay nakapaloob dito. Isang bagay na ikinagulat ni Alec ay ang kawalan ng matataas na gusali maliban sa 1 o 2 tore at ang nangingibabaw na maliit at pabilog na hugis sa gitna ng ilang mas malalaking gusaling hugis pyramid. Lumapag ang lightship sa tabi ng isang patag na lugar patungo sa 2 gusaling hugis pyramid. Tila gawa ang mga ito sa isang material na mukhang tinted glass o semi-transparent na plastic. Natatakpan ang mga ito ng isang spiral tower na mukhang antena. Ang bawat gusali ay may takip na tinatawag ni Alec na malalaking bumbilya. Pinayagan ng mga elder ng ship si Xena na manatili si Alec kasama ang kanyang pamilya bilang panauhin.
Sa katunayan, sila lang ang 2 taong bumaba sa ibabaw ng planeta. Pagkababa sa spacecraft, kinumpirma ni Alec na ito ay hugis pyramid. Halos itim ang langit, maliban sa isang guhit ng asul at kahel malapit sa horizon sa itaas ng maikling gusali. Sa kabila nito, lahat ay maliwanag na parang tanghaling tapat. Sa isang maikling distansya mula sa lightship, natagpuan ni na Alec at Zena ang kanilang mga sarili sa isang transporter base. Sa abot ng nakikita ni Alec, walang mga bus o tren, mga lalagyan lamang na parang mga cubicle gawa sa semi-transparent na plastic. Pumasok sila sa isa at binigyan ito ni Zena ng ilang coordinate bago pinapunta sa isang direksyon. Pagbaba sa tabi ng bahay ni Zena, tinanong siya ni Alec tungkol sa kawalan ng ingay sa labas. Kakaiba para sa kanya na walang marinig na anumang ibon, hayop o insekto. Sumagot si Zena, Wala tayong ibang mga anyo ng buhay sa planeta. Ganoon na nga ito noon pa man, maliban sa ilang napakasimpleng uri na naninirahan sa dagat. tila wala nang ibang mabubuhay sa partikular at artipisyal na dimensyong iyon. Kaya ang mga alien na ito lamang ang mga nabubuhay na nilalang sa buong planeta. Malaki at bilog ang bahay ni Zena at ang bawat pader ay kurbadong palabas o may disenyong parang honeycomb. Bagamat tila wala itong mga bintana o entablado, kinalkula ni Alec na malamang ay 3 palapag ang taas nito. Sa sobrang pagkahumaling niya sa lahat ng nangyayari, kaya hindi niya pinansin kung paano sila nakapasok sa bahay. Natagpuan na lang niya ang sarili sa loob, sa isang malaking puti at ginintuang silid. Pagpasok, sinabi ni Zena sa kanya na magme-meditate siya. Nagpasya si Alec na subukan din ito, ngunit kahit gaano niya subukang pagme-meditate, hindi nagbago ang posisyon ng kanyang katawan. Si Zena naman ay lumulutang 6 na pulgada sa ibabaw ng lupa. Dahil ang mga vibrating frequency sa planetang Haven ay nagpapahirap sa pagtulog at dahil alam niyang ilang araw lang si Alec, inalok siya ni Zena na ilibot siya sa paligid ng lungsod. Sinamantala agad ni Alec ang pagkakataon. Pagkatapos ay ipinakilala siya ni Zena sa mga taong tinawag niyang mga magulang. Sila ay mga matatanda na may kustudiya kay Zena, ngunit hindi nila kamukha. Isa sa kanila, si Jarzy, ay nag-alok na ihatid sila sa paligid ng lungsod gamit ang isang sasakyang parang kotse na tinatawag na Dan Dare Special. Ang Dan Dare Special ay may upuan para sa 4. Medyo mahirap pasukin pero sa ilang pagsasaayos ay nagkasya ako rito. Ang kotse ay minamaneho sa isang kulay gray-brown na surface na katulad ng malakork na material ng mga kalye. Ang kalsadang ito ay humigit kumulang 10 metro ang lapad, ngunit ang balangkas ng gilid ay napakatumpak na parang hiniwa gamit ang isang matalim na kutsilyo. Habang nasa biyahe, hindi matukoy ni Alec kung ano ang pinakanakakatuwa sa kanya. Ang hindi kapanipaniwalang lungsod o ang kutseng ito na tila gumagana gamit ang mahika. Nang tanungin niya ito, sinabi ni Jarzy na gumagana ito ng may bahagyang mind power at bahagyang magnetic repulsion. Sa pagkakaalam niya, walang mga relays o anumang bagay na nagpapaandar sa kotse. Sa katunayan, hindi kailangan ng kotse dahil teknikal na mararating ang isang tao ang halos lahat ng lugar sa loob ng lungsod sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa mga semi-transparent na transporter. Marahil ang salitang kotse ay hindi ang pinakatumpak, ngunit ito ay isang pribadong paraan ng transportasyon na may cabin kung saan maaring umupo ang 4 na tao ng sabay-sabay. Ang mga lugar na nadadaanan ni Alec ay itinuturing na mga residential area. Walang mga tindahan, bagamat maraming gusali ang may malalaking bintana kung saan makikita mo ang nangyayari sa loob. Nalaman ni Alec na walang totoong pera, barya o perang papel. Noong 1989, inilarawan ni Alec ang paraan ng pagkakaorganisa ng mga lungsod bilang komunista dahil walang ibinebenta o binibili. Ang mga mapagkukunan ay itinalaga sa mga tao batay sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kailangang magtrabaho ang lahat upang patuloy na umiral ang lipunan, ngunit may pinakamataas na bilang ng mga oras na maaring pagtrabahuhan. Maraming mga alien ang nag-apply para sa mga proyektong pangkomunidad na maaaring sumaklaw sa halos anumang bagay kabilang ang paglalakbay sa kalawakan. Gayunpaman,
ang mga tao rito ay walang malaking pagnanais na magkaroon ng kahit ano. Napansin muli ni Alec kung paano nagawa ang mga gusaling ito na napakalaki ngunit hindi mataas. Mayroon ding ilang mga pyramid na gawa sa salamin o kristal na dapat sana ay naglalaman ng lahat ng kaalaman ng mga tao rito. Pagkatapos ng paglalakbay, tinanong ni Alec kung maaari siyang pumunta sa isa sa mga gusaling hugis pyramid, sa isa sanang pampublikong aklatan o isang katulad nito kung saan itinatago ang mga talaan tungkol sa kasaysayan at lipunan ng Haven. Naging responsibilidad ni Alec na matuto hanggat maaari mula sa aklatan na ito. Nang bisitahin niya ito, umupo siya sa isang mahabang mesa at dinala sa kanya ang mga talaan. Nagulat siya nang makita na ang mga talaan ay hindi lamang nagkukwento tungkol sa Haven, kundi pati na rin sa daigdig. Ang parehong mga planeta ay tila may magkatulad na kasaysayan at magkaugnay pa nga sila sa ilang paraan. Ayon sa mga record ng Haven, ang kasaysayan nito ay nagsimula 12,000 taon bago ang kasalukuyang panahon. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam sa misteryong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, conspiracy at mga hiwagang hindi pa nalulutas, mag-subscribe na sa Pinoy Myth at i-click ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. May mga teorya o kwentong gusto mong talakayin natin? I-comment mo lang sa ibaba. Hanggang sa susunod, manatiling mapanuri at huwag matakot sa hindi pa natin nalalaman. Kita-kits sa susunod na misteryo